mabigat itong bagong paratang po, no? O bagong reklamo dito kay Kibuloy na naman mo, mga kababayan. Diyos ko. Nang tinitingala nilang leader, si Pastor Apollo. Ayan na naman po, mga bossing, no? Wala pong iba kundi ang bagong model ng Chooks to Go. Si Apollo Carion Kibuloy. Oh, nagalit nga po yung mga DDS. Nagalit din po yung isa doon sa lawyer ni Kibuloy. O bakit ganyan? Bakit nyo binabastos ang anak ng Diyos? O, i-boycott natin ang Chooks to Go. Yun ang sabi, mga kababayan. Sabi din po, nandito na daw po si Ma'am Chris Rose. Kaya tayo ay sabay-sabay na magpalakpakan. Shout out po sa iyo, madam. Ano ha? Pakinggan ho natin ito, mga bossing. O, pakinggan po natin yung mga di umano na ginagawa ni Kibuloy sa mga kabataan. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolestya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga iba't ibang batang babae. So ibig sabihin, mga kababayan, gabi-gabi iba malupit, ano? Malupit ang matandang ito. Bagong lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed son of God. Pero git ang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng... Saglit lang. Magaganda yung nasa likod, ano? Yan po ba yung mga pastoral? O hindi po? Kumbaga yan lang yung mga choir. Pero puros babae ho eh, oh. Wala akong nakitang, may lalaki ba? Wala, oh. Puros babae at mukhang magaganda. Mananampalataya. Yan. Ang dami, ilan yun? Sandali na, ang bilis. Ilan niya? Ang dami, oh. Mananampalataya. Ang dami niya, no? May lalaki ba? Meron din, kahit pa paano. Pero yung mga nasa front, magaganda talaga. Mahilig siya sa sariwa. Lapit talaga. Mga bossing, 12 anyos. 12, may saltik na lang ho siguro ang malilibugan doon sa mga ganong edad ho eh. No? Kahit sabihin mo malaking bulas yan eh. Tapos ganun yung may pagnanasa ka sa ganong edad. May saltik na lang po yung mga ganun, mga kababayan. Oh. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Yun ang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao. Ayan. Bakit po ngayon lang po sila naglulutangan, mga kababayan? Eh syempre, nakita nila, nako, kahit pala malakas yung ating kalaban, kahit milyonaryo, bilyonaryo, kahit may kingdom pa yan, kahit meron pa yang ano tawag doon? Doorknob niya, diamante. Kapag pala sa gobyerno ni Marcos Jr., pantay-pantay ang lahat. So, naramdaman na po ng ating mga kababayan yun. Naramdaman na po ng mga di umano na biktima ni Kibuloy yun. So, labas na tayo. Di ba? Sabi ni Ernesto Lararang, walang pinipili ang isang manyakol. Titirahin niya siguro kahit puno. Butasan mo yung puno, ipapasok ni Kibs. Tuloy ho natin ha. Kwento raw ng mga biktima. Kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae. Ikaw Monday, ikaw Tuesday. Sino yung mga magulang kaya nitong mga bata na ito? Nakakahiya kayo? Biruin mo, may scheduling, ano? Ilang beses to yumayari si Kibuloy. Tapos ano po ang sasabihin daw? Kapag ka ito lumabas, no? Yung nangyari sa atin, ano daw po ang angels of death ang hahabol sa kanila, mga kababayan. Talaga naman, yung mga 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, kaya mo pa talagang mapapaniwala ng mga ganun eh. Ano ho? Kaya mong utuin yung mga ganun eh. Sinasamantala yung edad, mga kababayan. Di umano. Sabi ni Kay Zapper, sana ibalik ang death penalty. Sabi ni Clark Kent, parang si Kim Jong-un ang poto
Kala ko photo. O yan, munti ko na mabasa. Ma'am Lorelai Diasanar, shoutout po sa iyo. O, tuloy. Na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong partikular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang... Tama tayo mga kababayan. Monday, Tuesday, Wednesday. Aba, ano tong si Kibuloy? Nakarobas? Araw-araw? Ako po kahit... Ako, mga kababayan, 40 anyos po. Oh. Pero hindi ko na kaya yung araw-araw na ganun, ha? Kahit papaano, pahinga muna. Oh. Kahit papaano, pahinga muna, mga kababayan. Ayan, tama po. Si kaibigan nating Boss Paulo Saison, arraignment ni Daddy Kibs ngayon. Ila-live namin yan, mga bossing. Araw-araw, hindi ka napapagod nun? Masyado ka namang suga pa nun. Tuloy ho natin. Wednesday at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata, ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala. Biktima raw ng... Pero yung mga kababayan, still intact, birhen ka pa din. Dahil ang nakipagtalik sa iyo ay Espiritu ng Diyos. Ano yan? Ang maniniwala na lang po kasi talaga sa mga ganon, mga kababayan, yung wala pa ho sa hustong gulang. Sabi ni Jody Abad, hayok sa laman. Sabi ni Jenedina Malamog, watching from Tokyo, Japan. Grabe, ibang klase, Monday, Tuesday, Wednesday. Araw-araw ba yan? Wala kang pahinga, Kibs? Nako. Mabenta sa iyo siguro yung robust. Grabe. Tapos, ang sasabihin, ka pa din, pure ka pa din. Kasi anak ng Diyos ang bumayo sa iyo. Doon sa mga magulang nito, nakakahiya kayo kung alam nyo ang ginagawa sa inyong anak. Doon naman sa mga umaasa, na mga magulang na pinapaaral yung kanilang anak ni Kibuloy. Aba, nakita ko iba sa inyo malakas pa ang pangangatawan. Ha? Malalakas pa ang pangangatawan. Tapos minumura nyo ang PNP, minumura nyo ang ating presidente kasi hinuhuli si Kibuloy. Dahil nagsusumbong itong mga di umanong minolestya niya. Oh. Galit na galit kayo. Bakit hindi nyo ba kayang paaralin yung inyong mga anak? Ako po ay naniniwala, na kumbaga, talagang ang mga magulang dapat ang nagpapaaral sa kanilang mga anak. Nasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng OJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at ayun, ang Diyos nyo, nasa oblo, hindi maipagtanggol ang sarili. Kung hindi pa hulihin, kung hindi pa arestuhin, hindi ipagtatanggol o hindi magsasalita o hindi ipaglalaban ang kanyang sarili. Sabi ni Nestor Abanilla, biruin nyo, kayo pa alam nyong mga magulang. Nakakahiya kayo? Ano yung alay yung mga anak ninyo? Iniluwal nyo para ialay kay Kibuloy? Sir, siguro ang magulang, yung nagsisigaw sa rally nila na may anak daw siyang pinag-aaral ni Kibuloy, galing manglason ng isip ng iba. Di ho ba? Sabi ni Jenedina, kung ako ang magpaparusa kay Kibuloy, ay ihihiwalay ko ang kanyang, at tatadtarin ng pinong-pino at ipapakain sa aso. Baka na masabihin, kung nagsasalita yung aso, baka na masabihin nun, ano ba to? Ang pinakain mo, ang kunat-kunat. Baka magreklamo pa yung aso doon. Tuloy ho. Ano man yung gagawin nila, ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to... kapag yung nakipagtalik sa kanila, yun yung parang magiging kin nila papunta ng langit. Siguro, Diamond din siguro yung kin yan. Kasi yung doorknob, diamond Allow this. I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith.
para raw Siguro ho yung mga DDS, mga kababayan, ano? Okay lang siguro sa kanila ganun. Kasi pinagtatanggol nila yung taong to eh. Si Kibuloy eh. Galit na galit nga ho sa atin eh. Ang pinapalabas pa ho nila, mga kababayan, eh, ang biktima eh si Kibuloy. Ano ho? Ayan po, si Kibuloy, mga kababayan. May nakasulat sa sombrero na Agila. Mukhang gusto pang agawan ng titulo si Senyor Agila. Eh sino ka? Junior Agila. Kamag-anak mo ba si Senyor Agila? Hindi ako makapaniwala eh. Kasi si Senyor Agila may yagbols na harapin yung mga reklamo sa kanya. Eh ikaw, ang tagal mong lumabas. Kailangan ka pang huliin. Sinabi mo pa na hindi ka papahuli ng buhay. Yung pala, sinabihan ka, 24 oras pag hindi ka lumabas, papasukin ka namin. O ayun. Kaya sumuko. Si Junior Aguila, mga kababayan. Para saan ba yung Aguila ninyong yan? Ha? Idol mo si Junior Aguila, si Senyor Aguila, kaya ikaw si Junior Aguila. Tuloy. patahimik ang mga biktima. Tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels Ayan, Kibuloy, diyan sa Oblo, no, habang hinihintay mo na matapos ang iyong kaso, kung ikaw ay makakalaya o hindi, madami kang angel diyan. May 9 na angel ka kasama doon sa rehas. Wag lang mataon na yung angel mo nako, mahilig sa maputing wet packs, 'di ba? Pag nataon ka na isa doon sa 9 na 'yon ay mahilig sa maputing wet packs, ito tuloy ko ba? Baka pati ho pagpupo nitong si Kibuloy, hindi niya na humaramdaman na pumupupo siya. No? Lalo na kapag siyam ang mahilig sa maputing wet packs dyan sa loob. Nakasama mo kasi 10 ho sila eh. Sabi, 10 bawat selda. 10 preso bawat selda. Yung siyam na yon mahilig ho sa maputing wet packs. Oh. Baka lahat yun uuros kayo. Lahat yun hihiramin yung wet packs. Naku po. Malamang po pati po pagpupo hindi na maramdaman. Bigla na lang ay lumabas pala. Kaya pala ang baho dito. Ano? Sir Mark, pansin mo ba sa yate na sinakyan ni si Alice Go ay may agila daw na sticker. Naku, sa cup ni Kibuloy ay may agila din. Di kaya magkakilala ang may-ari ng yate at ni Kibuloy. Hindi pa po natin nasasagap yung balita na yan. Aalamin po natin yan. Aalamin po natin yan.